ay manatili magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa ating pong paglalakbay bilang isang Kristiyanong komunidad, nasa ika-4 na linggo po tayo sa panahon ng Kwaresma. At kaisa natin ang Santo Papa at Rasya sa kalinis-linisang puso ni Maria. Kaisa natin ang universal na simbahan para sa pagdarasal ng kapayapaan sa buong daigdig. Itong linggo sa Latin, Laetare, linggo ng Laetare. Kagalakan. Kaya kulay rosas po ang aking damit at meron po tayong rosas sa dambana. Maligaya po tayo sapagkat ang ating ebanghelyo, ang Panginoong Diyos, ang Diyos Ama ay mahabagin. Hihintayin kahit ay makasalanan, matagal nang nalayo, hinihintay ng Panginoon. Pasensyoso siya. Handang tanggapin, handang salubungin. Ito po ang kagalakan natin. Meron tayong isang mawaing magulang na hindi napapagod sa kakaabang sa atin. Bumalik lamang tayo sa Kanya. Mga kapatid, aminin po natin ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng salita. Sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya, ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Josue, "Inalis ko ngayon ang kahihiyan ng pagkaalipin ninyo sa Ehipto. Samantalang nasa Gilgal, sa kapatagan ng Jericho, ang mga Israelita, ipinagdiwang nila ang Paskwa noong hapon ng 14 ng unang buwan. Kinaumagahan, araw pa rin ng Paskwa, kumain sila ng mga pagkaing inani nila sa lupaing iyon. Sinangag na trigo at tinapay na walang lebadura. Pagkakain nila ng pagkaing inani sa lupaing iyon, tumigil na ang pag-ulan ng mana. Kaya't mula ng taong iyon, pagkaing inaani sa Kanaan, ang kanilang ikinabubuhay." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin.
Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangi, dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya akong kaibigan, di na kaaway. At hinirang niya ako upang panumbalikin sa Kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao'y ibinibilang ng Diyos na Kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Kaya't ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ama, at aamuhin ko siya. Sasabihin ko sa Kanya, ako po ay nagkasala sa Diyos at sa iyong pagsinta. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, ang mga publikano at mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga pariseo at mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalumuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. Isang tao ay may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At ibinahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso
ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at doon nilustay na lahat sa di wastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing yaon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon, siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niya punukin ang kanyang pagkain kahit ang bungang kahoy na ipinapakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang makapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo ako isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon patungo sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo, hindi po ako karapat-dapat na tawagin ninyo anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, madali, dalhin niyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya sapagkat namatay ang aking anak kong itong. Ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit na sumpungan at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay, umuwi siya at nang malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at nagtanong, Bakit? Ano meron? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya, sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Naggalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsan hindi niyo ko binigyan kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nung tumating ang anak mong yan, nilustay ang inyong kabuhayan sa masasamang babae. Ipinapatay pa ninyo ang pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayo magsaya at magalak, sapagkat namatay ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Amang ibig tayong magbalikan. Tayo'y kanyang hagkan. Amang ibig tayong magbalikan. Tayo'y kanyang hagkan. Ngayong linggong pang-apat ng Kwaresma, nakasuot ng kulay rosas po ako at may rosas sa dambana. Ibig sabihin, linggo na magalak tayo. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya. Salamat po. Mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno, may dalawang
anak dito, manay kinuha ng bunso, nilustay ito sa bisyo. Natapon sa mga baboy, babalik ako sa ama. Siya'y sinalubong ng ama, may piging sa pagbabalik. Tumutol ang panganay niya. Siya'y namatay, ngayoy buhay, nawala at nasumbungan. Inawit ko po itong pamilyar na talinhaga ng alibuhang anak sa tono ng pasyon, sa tono ng pabasa. Isa lamang po ang mensahe ko, mabait na magulang ang Diyos Ama. Tingnan po natin ang karanasan ng magulang. Sana po bihira po ito, baka karanasan ng ilan o magulang. Pinagbuhatan ka na ba ng kamay ng tatay mo? Pinalo ka na ba ng tatay mo? Paano namin yung walis? Tinamaan ka na ba? Baka ngayon yung uso ay, may hanger naman dyan. Masakit ba? Pagtama ng kahoy? Masakit ba pagtama ng alambre? O kung hindi naman marahas yung pananalita, namura ka na ba? Nakatiging ka na ba ng salitang masasakit? Walang kwentang anak. You're not good enough. Baka yung iba may ganyang karanasan. Isa lamang ang mensahe ko. Ang Diyos natin, salamat sa Kanya. Hindi ganoon. Hindi namamalo ang Diyos Ama. Super bait. Kasayahan, kagalakan, kaliwan, pagdiriwang, selebrasyon, sapagkat ang Diyos hahanapin buong lakas, pupuntahan upang magbalik loob tayo yung pinakamatigas na makasalanan sa atin, yung pang isinasa puso niya. Basta lamang kumpleto tayo. Basta lamang walang mawala. Basta lamang gagawin niya ang lahat upang walang mawala. Ibang klaseng magulang yan. Ito po ang pagdiriwang natin. Ating mga pagbasa, may magulang, may ama. Malinaw, balanse ang kanyang paningin sa buhay. Sa mga anak niya, gusto niyang masagib lahat. May pagmamalasakit. Hindi niya iniintindi ang sarili niya. Basta, okay ang kalagayan ng aking mga anak. Nagkataon sa kasong ito, may anak, yung bunso, mahilig sa bisyo. Good time. Pero sa uli, nagbalik loob. Yung isa naman, tapat, masunurin, maasahan. Ngunit, walang pasensya, hindi mapagpatawad sa kahinaan ng iba. Ang ama, ibig niya ligtas lahat. Buo ang pamilya. Ito po,
ang hamon sa atin. Sa ating unang pagbasa, Propeta Josue, sinabi dito, tinanggal ko ang kahihiyan ng pagkaalipin. Kaya nga yung ama, nung narinig niya, hindi na niya narinig yung sinabing, yung bunso kasi nagbabalik loob na, nagkasala po ako sa inyo at sa Diyos. Huwag niyo na po akong ituring bilang anak, kung hindi alila niyo. Yun ang konteksto nun. Tinanggal ng Diyos Ama ang kahiya ng pagiging alila, nagiging alipin. Imbis. Bago yun, bago yung aksyon ng Ama. Tingnan natin kung gaano kabait. Alam mo, may edad na itong tatay na ito, ha? Ngunit, atleta pa. Sa malayo pa lamang, nagmamasid siya, araw-araw, nag-aabang. Alam niya yung anino ng kanyang anak, dumating na. Siya pa ang patakbong pumunta. Yung iba sa atin, lumuhod ka na muna. Papatawad ka? Halikan mo yung akin pa. Aber. Ganun tayo, may drama pa tayo. Pero iba itong Diyos nito, Diyos Ama. Yung pagmamahal, inisyatibo, proaktibidad, ang aksyon ng pagmamahal, pagyakap na mahigpit, nanditong aking anak, at yung halik, kaya yung kataga natin, hinagkan, hinalikan. Anak ko, bumalik ka, buhay ka, narito ka. Yan ang ating Diyos. Meron akong kataga, kasi mahilig ako sa tula. Aliwalas. Maliwanag, klaro, malinaw ang paningin niya. May serenidad at may espasyo. Di ba madilim? Pero ngayon maaliwalas. Ibig sabihin ito, yung paningin niya, balanse at saka inklusibo. Kasama ang lahat, lalong-lalo na ang anak niyang nagkamali at yung isa pang anak niya. Maaliwalas ang tingin sa buhay. Kasama ang lahat. Klaro, maliwanag. Malinaw ang lahat para sa kanya. Natatanggapin niya, mamahalin niya. Aliwalas. Yung siyempre isa, pamilya na tayo, alibughang anak. Bisyo! Ano ba yung mga bisyo ngayon? Alak. Iba yung mga panahon natin. Alak, babae, sugal. Yan. Good time. Yeah. Relax, man. Enjoy. Yung alibugha, paglulustay, pagwawaldas, pagtatapon, pag-aaksaya. Yan ang ibig sabihin ng alibugha. Aliwalas, alibugha, at yung huling kataga, alimura. Ito'y para sa panganay na anak. Ang alimura, masakit na pananalita, insulto. May ano itong kantahan, may sayawan pa. Aber. Matigas ang sinabi niya sa ama. Ang sinabi niya, hindi kailanin, bisirong kambing hindi mo ako nilibre. Para sa mga barkada ko. At ngayon, yung anak mo niyan, nilustay ang lahat. Tinapon na lahat. Saan? Yung unang description, maganda pa pagkasasabi, tinapon sa di
tamang pamamaraan. Espesipiko yung sinasabi ng panganay na tinapon sa masasamang babae. Kung marinig ito ng ama, masakit yan, mapapaluha yan, mapapaiyak yan. Kaya aamuhin niya. Kaya nga alimura. Nagmumura. Nakakasakit. Ang tanong, sino tayo? Yung ama na malinaw ang perspektibo sa lahat, aliwalas, nagtatapong anak, alibugha, o yung alimura na anak, yung panganay na masakit gumamit ng bibig. Pag nilayan po natin. Ito, nawa magpasalamat tayo sa ating Diyos na kumakalinga, nagpapatawad, ibinibigay niya ang lahat. Ito ang pinagdiriwang po natin ngayon. Sige na po. Hagkan. Huwag nang magplastikan, huwag namang suntukan, huwag naman putikan, huwag dugong patakan, huwag namang tulakan, huwag namang iyakan, di apoy bagsakan. Tayo'y sinubukan. Kumpil ay tatakan, awang malawakan, langit siyang pasukan, o katahimikan. Tayo'y isang angkan, tayo'y magbalikan. Diyos sa paghalikan, tayo'y kanyang hagkan. Salamat muli po. Hagkan. Espelengin natin ang hagkan. H-A-G-K-A-N. H. Halina. Bumalik sa Diyos. Nakalimutan ko, iugnay ko yung pangalawang pagbasa, 2 Korinto, sinabi, makipagkasundo tayo sa Diyos. Letter A, pangalawang letra, amang mawain, pakiulit. G, galak tuwing nakita ang nawala. Galak tuwing nakita ang nawala. K, kapatid tayo sa isa't isa. A, anak tayong nagkasala. N, nagsisi tayo sa mga mali. Sa tulong ni Maria at ni San Jose, tayo po'y magsisi, iwanan ng bisyo, bumalik sa Kanya, at maranasan ng habag, ang awa, ang kapatawaran ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming mapagkalinga at mapagpatawad, kami nagbabalik loob na may galak sa puso, sapagkat lubos ang iyong pag-ibig sa tanan.
Umaasa kami sa iyong patuloy na pagkalinga at pagkamawain. Habang kami dumadalangin, tugon po natin, Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Maging buhay na tanda nawa ang lahat ng kasapi ng simbahan ng pag-ibig at pagpapatawad mo, Ama, lalong-lalo na sa mga taong tumalikod o nagdududa sa pananampalataya. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Magsumikap nawa ang mga kawani ng pamahalaan na panatilihin ang kapayapaan, pangalagaan ang kalikasan, at ipagtanggol ang karapatang pantao. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Maging daan nawa ng awa at pag-ibig ng Diyos ang kabataan, lalo na sa kanilang pamilya, mga kaibigan, at sa mga taong nakararanas ng matinding kalungkutan at pagdurusa. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Gamitin nawa ng bawat isa ang social media upang ipalaganap ang kultura ng pagkakaisa at katotohanan at labanan ang kultura ng galit at kasinungalingan. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Matagpuan nawa ng mga minamahal naming pumanaw ang kapayapaang walang hanggan sa yakap ng Panginoon. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Ama naming mahabagin, dinggin mo ang dalangin ng iyong bayan at gawin mo kaming marapat na ikay makapiling alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha para sa paghahaing nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay kalakip ng dalangin amin nawang maidangal ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa.
Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni Ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo sa Kristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban, ng mga api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, nihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialin namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mabasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan na iniiwang sa inyong aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala at pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ang aming wagas na maibig sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo ang kana nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako sa binyag na ikaw ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Nang po, sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesu Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat po.